Aklan State University, pasok sa Times Higher Education Impact Rankings 2026. Legislative inquiry sa suliranin ng LCST, isasagawa ng SB Aklan. Mga opisyal at barangay leaders ng Libakaw Aklan nagkaisa para sa Philippine Community Resilience Project. Aklan, naghigpit laban sa ASF, pagpasok ng mga buhay na baboy mula sa ilang lalawigan, ipinagbabawal. Akelco, nagsagawa ng school symposium patungkol sa power issue para sa mga mag-aaral. 35 anyos na lalaki, nag-amok dahil sa hindi na isauling welding machine. Melon-headed whale, napadpad sa baybayin ng Pantan Antique. PSA, lumahok sa One Job o One Career Peso Job Fair 2026. China, nagpadala ng relief supplies para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Provincial Aklan, sa mga Kalibo Cable subscribers at mga kalanan sa buong mundo. Ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mabalitang aming nakalap ngayong araw June 26, 2026. Aklan State University, pasok sa Times Higher Education Impact Rankings 2026. May detail sa balitang yan, si Jerry Rosales. Pasok ang Aklan State University sa Times Higher Education Impact Ranking 2026 sa kauna-unahang paglahok nito sa nasabing ranking. Ang Times Higher Education Impact Rankings ay isa sa mga nangungunang pagsusuri sa pagsusulong ng United Nations Sustainable Development Goals. Ang VA ay sumusuri sa mga institusyon base sa kanilang tunay na epekto sa mundo sa pamamagitan ng 4 na pangunahing aspeto: pananaliksik, pagtuturo, pamamahala at pakikipag-ugnayan. Sa Western Visayas, pasok din sa Times Higher Education o DA Impact Rankings 2026 ang Central Philippine University, Iloilo Science and Technology University, Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology, and the University of San Agustin, West Visayan State University at Guimaras State University. Samantala, nagpaabot ng pagbati ang Commission on Higher Education Regional Office 6 sa kahangahagang tagumpay ng 7 higher education institusyon sa Western Visayas. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Magsasagawa ng legislative inquiry ang saganang palalawigan ng Aklan tungkol sa suliranin ng Libakaw College of Science and Technology. Magkakaroon ng isang legislative inquiry ang Aklan saganang palalawigan kaugnay ng isyong kinakaharap ng Libakaw College of Science and Technology. Ito ay kasunod ng privileged speech ni Aklan Board Member Mark Kimpo na humihiling sa konseho na magsagawa ng isang legislative inquiry in aid of legislation upang masusing-mabusisi ang kasulukuyang kahalagahan ng paaralan kabilang ang mga ulat na umano hindi nito pagsunod sa ilang pamantayan ng Commission on Higher Education or CHED. I would like to deliver a privileged speech seeking a legislative inquiry on the status of the Libakaw College of Science and Technology. May I be allowed to continue, Mr. Chair? Please proceed, Honorable Kimpo. Thank you. Mr. Presiding Officer, honorable members of this august body, I rise today on a matter of public concern involving the Libakaw College of Science and Technology, an institution that has long provided higher education opportunities to the youth of Libakaw and neighboring communities. Recent reports regarding compliance issues raised by the Commission on Higher Education have caused concern among students, parents, faculty members, alumni, and the general public. Understandably, many are seeking clarity on the current status of the institution and the possible effects on students and future enrollees. Ayon kay SP Kimpo, layunin ng naturang investigasyon na alamin ang tunay na sitwasyon ng institusyon, isulong ang transparency at makahanap ng mga posibleng solusyon para sa kapakanan ng mga estudyante at hindi upang tukuyin kung sino ang dapat sisihin. Our objective is not to assign blame but to seek information, promote transparency, and explore solutions that will protect the educational interest of our fellow Aklanons.
Ayon naman kay SP member Edmond Tolentino Jr. na tinatayang nasa 529 na estudyante ang kasulukuyang naka-enroll sa LCST ngayong semester. Hindi lamang ang makasulukuyang mag-aaral ang maaaring maapektuhan ng issue, kundi maging ang mga bagong nagtapos sa paaralan. Dahil dito, formal nang ine-refer ng Sangguniang Panlalawigan ang usapin sa Committee on Education, Committee on Laws at Committee on Youth para sa kaukulang pagtatalakay at pagsusuri. Era G. Briones, Kadibo Cable News. Nagkiisa mga lokal na opisyal, mga barangay leader mula sa 24 na barangay ng Libakaw sa Municipal Orientation para sa panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project. May detalye sa balitang yan, si Randy Nakuspag. Nagkaisa ang mga lokal na opisyal, mga barangay leader at iba pang mga stakeholders mula sa 24 na barangay ng Libakaw sa isinagawang municipal orientation para sa panahon ng pagkilos, Philippine Community Resilience Project na pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamamagitan ng Kalahi SIDS Area Coordinating Team. Dumalo sa orientation ang mga miyembro ng Municipal Resilience Team at Municipal Coordinating Team upang talakayin ang kanilang mga tungkulin sa pagpapatupad ng proyekto. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Libakaw Mayor Tim Brian Tidosio ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa programa. Ayon sa alkalde, handa ang LGU ng Libakaw kasama ang Sangguniang Bayan at mga punong barangay na makipagtulungan upang mapabilis ang implementasyon at matagumpay na maisakatuparan ang proyekto. In behalf it LGU Libakaw, iyagilang kami ron ga suporta kay bahan ro aton nga mga Sangguniang Bayan members, aton mga kapitan. Kung alin man ro among maikabulig ay maghambalang kamo, no, para sa pagdasig it aton nga pag-deliver it aton nga programa. So sa orientation, ipinaliwanag ang mga layunin ng PCRP at ang mga responsibilidad ng Area Coordinating Team, Municipal Resilience Team at Municipal Coordinating Team. Inilahad din ang mahalagang datos tungkol sa munisipyo, kabilang ang demografiya, edukasyon, kalagayan ng mga indigenous peoples, kalusugan at nutrisyon, social welfare situation, at environmental conditions. Tinalakay rin ang geohazard map ng Libakaw, mga naranasang kalamidad sa nakalipas na 3 taon, mga umiiral na development plans na nagsisibing gabay sa mga proyekto na nagpapalakas sa katatagan ng bawat barangay. Sa commitment setting activity, hinikayat ni Area Coordinator John Marlo Salido ang aktibong pakikilahok ng lahat ng barangay upang matiyak ang tagumpay ng programa. Kaya nung ginahinyo gid namon sa ACT-MCT, magbuhuligan kita nga mga barangay. Dahil kung nagabuhuligan kita, abo nga pwede kitang maubra. Layunin ng DSWD Kalahi SIDS PCRP na mapalakas ang boses at kakayanan ng komunidad na makisali sa pagplanong panggobyerno para sa pag-abot ng isang resilient na Libakaw at madagdagan ang akses ng mga vulnerableng mga komunidad sa mga resilient investments. Nagtapos ang municipal orientation sa pangunguna ni Vice Mayor Winston I. Nabarosa bilang hudyat ng pagsisimula ng sama-samang pagkilos tungo sa pagbuo ng mas matatag, mas ligtas at handang mga komunidad sa Libakaw. Randy Nakuspag, Kalibo Cable News. Nagigpit ang probinsya ng Aklan laban sa banta ng ASF kung saan pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok ng mga buhay at produktong baboy mula sa ilang lalawigan. Pansamantalang ipinagbabawal sa lalawigan ng Aklan ang pagpasok at pagbiyahe ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produktong baboy na nagmumula o dumaraan sa malalawigan ng Capiz, Iloilo at Negros Island Region. Ang akbang ay nakapaloob sa Executive Order No. 044, Series of 2026 bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Gobyerno Provincial ng Aklan upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Sa ilalim ng naturang kautusan,
Mahigpit ding ipapatubad ang veterinary quarantine inspections at border control operations sa mga pantalan, paliparan at iba pang entry points sa Aklan. Kinakailangan din ng Certificate of Acceptance at iba pang kaukulang dokumento ang mga pinahihintulutang shipment. Nagbabala naman ang mga otoridad na maaaring harangin, kumpiskahin o ibalik sa pinanggalingan ng anumang shipment na mapapatunayang lumabag sa pinapatupad na kautusan. Ang hakbang na ito ay upang maprotektahan ang swine industry ng Aklan at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga hog raiser laban sa banta ng African swine fever. Era G. Briones, Kalibo Cable News. Akelco, nagsagawa ng school symposium patungkol sa power issue para sa mga mag-aaral. May detalye sa balita niyan, si Jelon Rosales. Nagsagawa ng school symposium patungkol sa power issues ang Akelco para sa mga mag-aaral sa St. Gabriel College bilang bahagi ng kanilang Information, Education and Communication Campaign ng Akelco. Ang nasabing aktibidad ay nilahukan ng mga estudyante sa senior high school na aktibo na lumahok sa iba't ibang topiko na may kaugnay sa electricity generation and distribution, electrical safety, energy conservation, consumer responsibility at iba pang papel pagdating sa electric cooperative sa komunidad. Layunin ng Akelco na turuan ang mga batang henerasyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa mga kasalukuyang issues sa kuryente at paghikayat sa responsable na paggamit nito. Jelana Rosales, Kalibo Cable News. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Sa balitang probinsya, isang melon-headed whale na uri ng marine mammal na kabilang sa pamilya ng mga dolphin ang inanod at napadpad sa baybayin ng Pandan Antique. Bagamat agad na sinubukang tulungan ng mga residente at mga otoridad, hindi na ito nakaligtas. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Isang melon-headed whale ang inanod at napadpad sa baybayin ng Purok Mantulang, Barangay Idiakakan, Pandan Antique, bandang alas 8:20 ng umaga nitong Martes. Ayon kay Richard Baroy La Vega, isa sa mga residente ng lugar, una niyang napansin ang palikpik ng malaking hayop na nakausli sa gitna ng mga alon. Nang lapitan niya ito, nakita niyang hirap na ito makabalik sa mas malalim na bahagi ng dagat, kaya agad siyang humingi ng tulong sa iba pang residente upang maisalba ang hayop. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, napansin nilang nanghihina na ang melon-headed whale. Mayroon itong malalim na sugat sa kanang bahagi ng katawan at pinsala sa likod malapit sa ulo na posibleng naging dahilan ng panghihina nito. Agad na rumesponde ang mga opisyal ng Barangay Idiakakan, Municipal Agriculture Office, Municipal Environment and Natural Resources Office at mga tauhan ng Marine Environmental Protection Unit ng Philippine Coast Guard Antique upang magsagawa ng assessment sa kalagayan ng hayop. Gayunman, dineklarang patay ang melon-headed whale matapos ito maiahon sa dalampasigan. Batay sa pagsusuri ng Municipal Agriculture Office, may sukat itong humigit kumulang 113 pulgada o katumbas ng 9 na talampakan at 5 pulgada ang haba at 18 pulgada ang lapad. Pinaniniwala ang posibleng nanghina ito matapos masabit sa lambat o linya ng pangingisda. Posible rin umanong dulot ng pagkakabangga sa matitigas na bagay sa dagat ang mga sugat at pinsalang natamo nito. Dahil sa kondisyon ng hayop, napagpasyahan ng mga otoridad na ilibing ito sa baybayin gamit ang bakho ng lokal na pamahalaan. Ang melon-headed whale ay hindi isang isda, kundi isang marine mammal na kabilang sa pamilya ng mga oceanic dolphin. Karaniwan itong naninirahan sa mga malalalim na bahagi ng karagatan at may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse ng ecosystem sa dagat sa pamamagitan ng pagkain ng mahihina at may sakit na mga isda. Para sa Balitang Probinsya, Andy Narce, Kalibo Cable News.
Nag-amok ang 35 anyos na lalaki sa Barangay Estancia, Calibo, Aklan dahil sa hindi na isauli ang welding machine. Himas rehas sa Calibo Municipal Police Station ng 35 anyos na lalaki matapos umanong mag-amok sa Barangay Estancia, Calibo nitong Hunyo 25. Batay sa paunang investigasyon ng Calibo Municipal Police Station, nagtungo umano ang lalaki sa bahay ng 55 anyos na babae habang nasa impluwensya na alak. Ayon sa ulat, pagdating sa lugar ay dito na nag-amok ang suspect. Lumalabas din sa investigasyon na ang live-in partner ng biktima ay humiram umano ng welding machine mula sa suspect, ngunit hindi pa ito na ibabalik at pinaniniwala ang naging ugat ng hindi pagkakaunawaan. Dahil sa pangamba para sa kaligtasan, agad humingi ng tulong sa pulisya ang biktima. Dinala ng mga responding pulis sa magkabilang panig sa impilan para sa dokumentasyon at kakulang aksyon. Sa kasulukuyan, ine-refer ng insidente sa kinauukulang barangay justice system para sa nararapat na disposisyon ng kaso. Era G. Briones, Calibo Cable News. PSA Aklan, nagbigay ng iba't ibang serbisyo sa mga first-time job seekers sa isinagawang Juan Job o One Career Peso Job Fair. May detalye sa balitang yan, si Jenny Rosales. Lumahok ang Philippine Statistic Authority Aklan sa One Job, One Career Peso Job Fair 2026. Sa isinagawang aktibidad, naghandog ng iba't ibang serbisyo ang ahensya, kabilang ang pamimigay ng SECPA copies ng Certificate of Live Birth para sa mga first-time job seeker. Nagtayo rin ang opisina ng booth para sa National ID Registration para sa mga hindi pa nakarehistro sa National ID System, pati na rin sa mga humihiling ng National ID sa paper format. Nilalayo nito na dalhin ang mga serbisyo ng gobyerno sa publiko upang mas mailapit at suportahan ang mga first-time job seeker sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga accessible, mabilis at maaasahang serbisyo ng civil registration at identification. Samantala, malaki naman itong tulong sa mga first-time job seeker para makapaghanap sila ng una nilang trabaho. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Ayon sa DSWD, nagpadala ang China ng libu-libong relief supplies para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. May detalye sa balitang yan, si Liza Rosales. Iniulat ng DSWD na nag-donate ang People's Republic of China ng 28 container vans ng relief supplies para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga ipinadalang ayuda ang modular tents, sleeping kits at kitchen kits para sa mga pamilyang nananatili pa rin sa evacuation centers at tent cities. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, malaking tulong ang mga donasyong ito para sa mga residenteng hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan matapos ang malakas na lindol. Sa kabuuan, 16 na container vans ang ipinadala sa Davao Region habang 12 naman ang dinala sa Soc-Sargen. Nagsagawa rin ng repacking operations ang mga kawani ng DSWD, katuwang ang Bureau of Fire Protection upang maihanda agad ang distribution ng mga kagamitan. Mahigit 5,000 modular tents, sleeping kits at kitchen kits ang naihanda para sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman nakikipag-ugnay ng DSWD at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na makarating ang mga relief supplies sa mga komunidad na pinakaapektado ng lindol. Liza Rosales, Calibo Cable News. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RG Briones at ito ang Calibo Cable News.